Mommy, can I go out with my friends po mamaya? Tanong ni Shara sa mommy niya. Alam niya na ampon lamang siya pero mahal na mahal pa rin siya ng mga magulang at binibigay nito ang kanyang mga luho. Kaya kung aalis siya ay talagang nagpapaalam siya sa mga ito. Okay lang sa amin anak, pero sa Kuya Levi mo ay hindi namin alam dahil mahigpit yun. Ang nakuha niyang tugon mula rito. Biglang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Shara. Tama kasi ang mommy niya na masyadong mahigpit ang kanyang Kuya Levi. I understand, mommy. Magpapaalam lamang po ako sa kanya. I'll just go to his room. Ani at iniwan na ang ina sa living room. Habang patungo sa kwarto ni Levi, ay abot-abot ang kaba niya. Nang nasa tapat na siya ng kwarto nito, ay agad siyang kumatok. Aalis na sana siya dahil nakakailang katok na, pero hindi pa rin nagbubukas ang pintuan. Ngunit nagbukas iyon. Why? Walang ganang tanong nito. Ganoon talaga ito, pero hindi pa rin talaga siya sanay. Magpapaalam lang sana ako, kuya. Magkandautal na sabi niya. Sabi kasi ni mommy ay magpaalam daw ako sa'yo. Saan kayo pupunta ng mga kaibigan mo? Sa bar lang po, kuya. Bar? Alam mo na siguro ang sagot. Akmang isasarado na nito ang pintuan pero pinigilan niya ito. Kuya, please, ngayon lang po. Pakiusap niya rito. Matagal siyang tinignan ni Levi na parang nag-iisip kung papayagan ba siya o hindi. Alright, pero susunduin kita mamaya. Sa tuwa niya iniyakap ni Shara ang Kuya Levi niya bago ito iniwan para sabihin ng magandang balita sa mommy niya na pinayagan siya ng striktong kapatid. Samantalang si Levi ay naiwan na hindi makapaniwala na niyakap siya ni Shara. Pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman para sa nakababatang kapatid pero hindi niya talaga kaya dahil alam niya na ampun lamang ito. Simula nang magdalaga si Shara ay lumalim na ang nararamdaman niya para sa kapatid na pilit niyang tinatago. Dahil sa mga mata ng tao ay bawal iyon sapagkat lumaki sila na nakikitang magkapatid. Kaya ang ginagawa niya na lamang ay nagpapanggap siya na cold pagdating kay Shara. Kahit na gustong-gusto niyang ipakita dito kung gaano niya ito kagusto. Gusto nga sana niyang wag payagan si Shara, kaso alam niyang malulungkot ito kaya pumayag na siya. Isa pa ay may tiwala siya kay Shara na hindi ito gagawa ng bagay na ikakagalit niya. Matapos ang dinner ay umalis na si Shara. Ang kuya niya ay nasa kwarto at may inaasikaso, kaya nga susundo lamang sa kanya. Laking pasasalamat niya na walang traffic dahil mabilis silang nakarating ng driver sa bar na pinag-usapan ng mga kaibigan niya. Ngunit ang akala ni Shara na sila lamang ay hindi pala totoo dahil may mga lalaki dun. Napamura na lamang siya. Tsak na mayayari siya sa kanyang Kuya Levi. Sa wakas, nandito ka na, Shara. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya. Agad siya nitong pinaupo pero hindi siya komportable dahil may mga katabi siyang lalaki at ang pagtingin-tingin nito sa kanya ay talaga namang nakakabastos, lalo na sa kanyang legs. Maya-maya pa'y umorder na ng drinks ang mga kaibigan niya. Panay ang tawanan ng mga ito habang siya'y hindi makasabay dahil hindi gaanong get sa mga pinag-uusapan. Here's your drink, Shara, sabi sa kanya ni Pili at inabot sa kanya ang baso na may lamang ladies drinks. Ang totoo ay hindi naman talaga siya umiinom at pumayag lamang siya na pumunta doon dahil gusto niyang makabonding ang mga kaibigan. Hindi kasi ako umiinom. Nayuyuko niyang sabi dahil nahihiya talaga siya. Nakarinig siya ng tawanan. Mas malakas ang tawa ng mga kaibigan niya, kaya mas grabing hiya ang kanyang naramdaman. But there's always a first time for everything nga, diba? So try it! Sa takot na baka ma-disappoint niya ang mga kaibigan niya, ay ininom nga ni Shara ang drink na yon. Hindi niya talaga gusto ang lasa. Okay, diba? Tanong ng isa na hindi niya naman nabigyan ng kasagutan. Hanggang sa bigla na lamang umalis ang mga kaibigan niya sa table nila, kasama ang 3 lalaki para magsayaw sa dance floor. Naiwan siya sa isang lalaki na kasama ng 3 lalaki na kasama ng mga kaibigan niya. So, kwentuhan muna tayo. Hindi talaga siya komportable sa lalaking katabi niya na naiwan sa kanya. Dahil nag-order na naman siya ng juice, ay ininom na lamang niya iyon. Hanggang sa maramdaman niya na may humahawak sa legs niya at pagtingin niya ay ang lalaki yun. Nakaramdam siya ng takot pero mabilis pa rin niyang tinanggal ang kamay nito. Bastos ka! Galit niyang sabi nang nakatayo na siya. Huwag ka nang pa-hard to get, miss. Natatawang sabi ng bastos na lalaki
at hahawakan na sana siya. Pero may bigla na lamang sumuntok dito at nang makita niya na ang kuya labi niya iyon ay napaawang na lang ang kanyang labi. Tatayo pa lang sana ang lalaki pero muli iyong pinagsusuntok ng kuya niya. "Kuya, tama na po," aniya sa kapatid na mabilis naman siyang hinila paalis doon. Kaya hindi na rin siya nakapagpaalam sa mga kaibigan niya na pinabayaan lang naman siya kung tutuusin. "Kuya, sorry," paulit-ulit na sabi ni Shara sa kuya niya hanggang sa maipasok siya nito sa kotse. "So, ano nang ginagawa niyo ng lalaking yun?" Naiiyak siya sa tanong nito dahil iba na agad ang iniisip nito. Pero mas pinili niyang magpaliwanag at ipaalam dito na mali ang kung anumang iniisip nito. "He touched me and gawin ang mas higit pa dun. Kuya, pero lumaban ako. I'm so thankful dahil dumating ka, kuya." Nayuyuko niyang sabi dahil naiiyak na siya dahil sa naranasan niya at takot sa kapatid. "Hinawakan ka ng gagong yun. Papatayin ko siya." Lalabas na sana ito ng kotse at susugod ulit sa loob ng bar. Ngunit pinigilan niya ito sa takot na baka kung anong mangyari dito. Buong akala niya'y magagalit ito sa ginawa niya, pero niyakap lamang siya ni Lavi. "I'm sorry dahil iba ang inisip ko. Don't worry, may kalalagyan ng lalaking yun." Matapos ang pag-comfort nito sa kanya, ay nag-drive na ito para makauwi na sila. Tahimik lang ang naging biyahe nilang dalawa. Dumiretso na si Shara sa kwarto nang makarating sila ng kuya labi niya sa kanila. Dasal siya ng dasal na sana'y wag nitong sabihin sa mga magulang nila ang tungkol sa nangyari dahil tiyak na mayayari siya. Pero sa tingin niya hindi naman yun gagawin ng kuya niya. Kahit na medyo may iniisip ay nakatulog pa rin si Shara dahil kung hindi niya gagawin yun ay mawawalan siya ng lakas. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Shara. Dali-dali siyang bumangon at nag-ayos ng sarili. Ngunit nang makababa siya ay hindi na rin siya nakaabot sa breakfast. Pero nagulat siya nang makita niyang nandoon pa ang kuya labi niya na kilala niyang maagang umalis para sa kumpanya nila. "Kuya, hindi ka papasok sa company?" Tanong niya sa kapatid na nagbabasa ng dyaryo. Pero nang marinig ang tinig niya ay kaagad namang itinigil iyon at tinuon sa kanya ang tingin at ang atensyon nito sa kanya. "I'll stay here na muna. Baka hindi ka pa ayos dahil sa nangyari." "Ayos na ako, kuya. Ayoko namang makaabala sa'yo." "Hindi ka abala sa akin, Shara." Saka siya nito pinaghila ng bangkuan, kaya doon na siya umupo. Tinawag nito ang maid upang sila ay pagsilbihan. Naging masaya pa rin ang agahan ni Shara dahil kasama niya ang kanyang kapatid. Aakyat na nga sana siya matapos nilang kumain na dalawa, ngunit napatigil siya dahil sa sasabihin ng kanyang kuya. "Pwede mo ba akong samahan?" "Saan?" Kunot noon niyang tanong. "Mall, libre ko." Mabilis na nagliwanag ang kanyang muka. "Oo naman." Napangiti na lang din ang kanyang kapatid dahil sa naging kasagutan niya. Nang muling bumaba si Shara, ay suot na niya ang isa sa mga isinusuot niya pag lumalabas. Matagal na napatitig sa kanya sa Lavi na ikinataka niya. "May dumi ba ako sa mukha, kuya?" Taka niyang tanong dito. Dahil sa tanong niya ay mabilis itong nakabalik sa realidad. May naalala lang ako." Napatango na lamang siya. Habang nasa biyahe sila ay sinabi sa kanya ng kapatid kung bakit maagang umalis ang kanilang parents. May pupuntahan daw ang mga ito at wala siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman ito sinabi ang tungkol sa bar. Nang nasa mall na sila na sinasabi ng kuya niya, ay sa kanya lamang naalala na yun ang mall na madalas puntahan ng mga kaibigan niya. Sa kasamaang palad ay nakita niya ang mga ito na nandoon, lalo na si Pili na mabilis siyang napansin, ngunit mukhang galit ang mga ito sa kanya. "Dahil sa ginawa ng kuya mo ay naospital si Jimmy," ang sabi sa kanya ni Pili. Sasagutin sana ito ng kuya labi niya, ngunit mabilis niyang napigilan ng nakatatandang kapatid. "Bastos siya, Pili. Kasalanan niya yun," aniya. Sa inis ni Pili sa kanya na mas importante pa dito ang lalaking yun, ay sasaktan sana siya nito. Pero mabilis siyang naprotektahan ng kuya labi niya. "Pasalamat nga siya at ospital lang ang inaabot niya pagkatapos niyang bastusin ang kapatid ko." Nakakatakot na sabi ng kanyang kapatid, kaya napaatras sa mga kaibigan niya. Inirapan muna siya ni Pili bago tuluyan silang nilayuan ng mga ito. Nakaramdam ng lungkot si Shara, mukha kasing katapusan na ng pagkakaibigan nila. Pero naalala niyang hindi niya nga pala kailangan ng mga kaibigang ganun. Na imbes na siyang kampihan at panigan dahil siya ang nasa tama,
ay iba pang kinampihan. Siguro ay upang mabawasan ang lungkot na kanyang nararamdaman, ay dinala siya ng kuya niya sa paborito niyang bilhan ng kanyang mga damit. Napangiti na lamang si Shara. Lingid sa kaalaman niya na masaya din ang Kuya Lavi niya dahil napasaya siya nito sa pagdala sa kanya doon. Pinatapos muna siya ng Kuya Lavi niya sa pamimili ng damit at kumain muna sila bago sila umuwi at hinatid siya sa kanila dahil may kailangan daw itong puntahan. Naiintindihan niya naman dahil marami talagang ginagawa ang kuya niya na may kinalaman sa kanilang kumpanya. Muli niya na lamang isinukat pag-uwi ang mga damit at tama nga siya dahil bagay sa kanya mga yun. Naiinis si Lavi dahil tumawag sa kanya mga magulang at sinabi na pumunta siya sa isang resto kung saan nandoon ang mga ito na sana'y hindi niya na lamang ginawa nang malaman niya ang dahilan kung bakit siya pinapapunta dun. Sa isang table ay kasama ng parents niya ang sa tingin niya ay kakilala ng mga ito at isang babae na halos kaedad niya. Maganda pero syempre mas maganda pa rin si Shara lalo na sa kanyang paningin. Mabuti naman at nandito ka na anak. Bakit parang medyo natagalan ka? Tanong ng mommy niya. Nag-mall kami ni Shara. Mahinang natawa lamang ang mommy niya sa kanyang sinabi. Who's Shara? Tanong ng babae na kung maganda ay mukhang pangit naman ang ugali. Isa pa naming anak iha. Close na close talaga ang dalawa. May pagmamalaking sabi ng kanyang ina. Isang pilit ng ngiti ang isinukli ng babae. Dahil dumating na siya ay nag-order na ang mga ito. At mabutit mabilis dumating ang mga pagkain sapagkat gutom na rin ang mga kasama niya. Pero naalala niya na kumain na nga pala siya kasama si Shara. Matapos kumain ang mga ito ay sinimula na ang pag-uusap. Gusto namin na mas kilalanin niyo pa ang isa't isa. Pagsisimula ng daddy niya. Is this a plan for an arranged marriage, dad? Pamamrang kanya kaagad kaya natawa ang mga magulang ng babae pati na rin ang parents niya. Anak, total parehas kayong magmamana ng... Hindi na pinatapos ni Lavi ang mommy niya sa sasabihin dahil nagsalita agad siya. Kung yun ang pag-uusapan, then aalis na ako. Aniya tumayo na. Binigyan siya ng masamang tingin ng kanyang daddy pero hindi iyon pumigil kay Lavi para umalis. Narinig niya pa ang pagtawag at sigaw sa kanya ng ama ngunit hindi niya na iyon pinansin. Mabilis niyang nilisan ng restaurant na yon. Mas gusto niya pa na makasama si Shara kaysa makipagplastikan sa mga ito. Nasa kusina si Shara nang marinig niyang hinahanap siya ng kuya niya, kaya agad siyang nagpakita dito. Labis siyang nagtaka nang bigla na lamang siyang niyakap ng Kuya Lavi niya. Yakap na parang ayaw siya nitong pakawalan. Kuya, may problema ba? Tanong niya rito. Pero umiling ito at pilit nang umiti. Alam niyang pilit lamang iyon dahil alam niya ang pure ng ngiti ng Kuya Lavi niya. Minsan talaga ay cold lamang ito sa kanya. Sigurado ka? Kung makayakap ka kasi sa akin. Don't mind me. Minsan talaga ay may pagka-OA ang kuya mo. Saka siya nito iniwan dahil may kailangan daw itong gawin. Umupo na lamang si Shara at nagbasa ng mga magazine doon. Mga ilang oras matapos makauwi ng kuya niya at medyo ngalay na siya sa kakaupo dahil sa kakabasa nang dumating ang parents niya. Galit na hinahanap ng daddy niya ang kuya niya. Tinanong niya nga kung bakit ito hinahanap ang kuya niya pero hindi siya nito sinasagot. Ang mommy niya ay wala ring imik hanggang sa bumaba na nga ang kuya niya. Ikinagulat niya na lamang ang sunod na nangyari. Malakas sa sununtok ng daddy niya ang kanyang kuya. Dad, bakit niyo ginawa yun? Bakit niyo sinuntok si kuya? Tanong ni Shara sa ama matapos nitong suntukin ang Kuya Lavi niya. Doon ka muna sa kwarto mo, Shara. Hindi ka dapat makialam sa mga ganitong usapan. Go to your room. Dad, hindi ito usapan. Bigla niyo na lang. Hindi na naituloy pa ni Shara ang gusto niyang sabihin dahil bigla na lamang siyang sinigawan ng ama. I said go to your room. Umugong ang malakas nitong boses sa loob ng mansyon. Kaya wala na rin siyang choice kundi ang sundin ang pinag-uutos nito. Malungkot niyang tinignan ng kapatid niya na nasuntok ng ama nila. Hindi niyo na dapat pang sinigawan si Shara. Kung galit kayo sa akin ay ako na lang dapat. Matapang na sabi ni Lavi sa daddy niya. This is all your fault. Pinahiya mo kami ng mommy mo. Natawa si Lavi sa sinabi ng ama. Hindi ko kayo pinahiya, Dad. Dahil niligtas ko lang ang sarili ko sa arranged marriage na gusto niyang mangyari. Aniya. Anak, sa nakikita kasi ng daddy mo ay mukhang wala kang mahanap na tamang babae para sa'yo. Hindi ka pa rin nag-aasawa. Kaya kayo maghahanap para sa akin?
Hindi makapaniwalang tanong niya sa ina. We just want the best for you. You know what's the best for me? Huwag kayong makialam sa buhay ko. Aniya bago tinalikuran ng mga ito para puntahan si Shara dahil siguradong nabigla ito sa ginawang pagsigaw ng kanilang ama. Nakaupo lamang si Shara sa kama niya at iniisip kung anong pwedeng nangyayari sa baba nang may kumatok. Dali-dali niyang tinungo ang pinto ng kanyang kwarto at binuksan niyon. Ang Kuya Levy niya ang bumungad sa kanya. Pinapasok niya ito sa loob ng kanyang silid at pinaupo muna niya sa kama bago kinuha ang health kit na nasa kwarto niya. Gusto niyang gamutin ang sugat sa gilid ng labi ng kuya niya. I'm okay, Shara. No, kuya, you're not okay. Aniya at sinimulan ang gamutin ito. Habang ginagamot ang kapatid ay napansin niya na nakatingin lamang ito sa kanya, pero hindi niya pinansin iyon at tinuloy lamang ang ginagawa. Nang matapos na itinago na muna niya at ibinalik ang mga gamit sa lalagyan nito. Ano ba kasing nangyari, kuya? Bakit ka sinuntok ni Dad? Pangungulit ni Shara dahil gusto niya talagang malaman kung ano ang nangyari. Gusto nila ng arranged marriage para sa akin. May bahid ng galit na sabi ng kuya niya. Tumatanda ka na din kasi, kuya. Baka gusto lang nila na magkapamilya ka na. Halata sa mukha ng kuya niya na hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. You don't understand, Shara. Tumayo na ang kuya niya. Bakit ba kasi ayaw mo? Maganda nga yun para magkaroon na ako ng ate. Pangit ba siya or masama ang ugali? Hindi ba maganda ang taste nila, mommy? Nakatalikod na sa kanya ang Kuya Levy niya dahil palabas na ito ng silid niya pero muli siya nitong hinarap. May iba akong nagugustuhan at siya ang gusto kong pakasalan. Saka nito tuluyang nilisan ang kanyang silid. Naiwan naman siya na awang ang labi. May nagugustuhan na pala ang kuya niya. Kung ganoon ay bakit hindi nito sabihin sa parents nila para hindi na ito ipakasal sa ibang babae na hindi naman ito gusto. Labis din siyang napapaisip. Sino kaya ang maswerteng babaeng yun? Hindi sila sabay na naghapunan dahil siguro sa naganap na pag-aaway ng daddy niya at ng Kuya Levy niya. Pinauna na siyang kumain dahil ang mommy at daddy niya ay wala daw gana at ang kuya niya ay ganun din. Kaya kumain na lamang siya ng mag-isa. Matapos kumain ay bumalik na lamang siya sa kanyang silid upang magpahinga na. Naghilamos muna siya bago humiga sa kanyang kama. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng Kuya Levy niya na may babae na itong nagugustuhan. Kung sasabihin niya iyon sa mga magulang nila, ay hindi na ito ipapakasal sa iba. Pero ayaw niya naman na pangunahan ng kapatid at baka magalit lang sa kanya ang Kuya Levy niya. Nang akala ni Shara ay hindi na siya dadalawin ng antok, ay bigla na lamang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata at siya'y nakatulog. Kinabukasan ay tinanghali ulit siya ng gising, kaya hindi niya na naman nakasabay sa breakfast ang mommy at daddy niya, pati na rin ang kanyang Kuya Levy na maaga daw nagsialisan. Nasa kumpanya na nila si Levy. Imbes na labis siyang mainis sa mga tao, ay binubuhos na lamang niya mga oras sa trabaho. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sabi ng kanyang sekretarya na nakayuko pa marahil sa takot na baka masigawan niya. Sino daw? Walang emosyon niyang tanong. I am. Walang iba kundi ang babaeng gustong ipakasal ng parents niya sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tumawa lang ang babae. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng daddy mo kahapon? He said na mas kilalanin pa natin ang isa't isa. Kaya I'm here para mas makilala ka pa. Ang ngiting binibigay sa kanya ng babae ay mas labis niyang kinakainis. Hindi ako bingi para hindi marinig ang sinabi ng daddy ko kahapon. Pero wala akong balak na sundin yun. Kung ayaw mo ay gusto ko naman. Sadya bang makulit ka? At hindi pinapansin kung ayaw sa'yo ng tao na tinataboy ka rin? No, I'm just determined dahil gusto ko yung tao. Mas lalo lamang nainis si Levy. Umalis ka na, wala kang mapapala sa akin. Muli niyang itinaboy ang babae, pero mas lalo lamang siyang nainis dahil umupo pa ito sa bangko na nasa harapan ng table niya. I want to know you more, Levy. Wala kang magagawa doon. Inayos ni Levy ang mga magulong paper sa table niya bago siya tumayo para lisanin ang kanyang opisina. Hey, where are you going? Tanong sa kanya ng babae. Sa lugar kung saan wala ka. Aniya tuluyan ng nilisan ng kanyang opisina. Uuwi na lamang siya sa bahay nila. Lingid sa kaalaman ni Levy, ay mabilis na nakasunod sa kanyang babae. Nag-i-scroll si Shara sa FB niya nang dumating ang kanyang kuya. Maaga itong umuwi, pero may kasunod pala ito.
Hi, I'm Crystal, ang mapapangasawa ng kuya mo. Pakilala sa kanya ng babae. Habang ang Kuya Lavi niya ay labis pa ring nagtataka kung paano nakasunod ang babae. Umalis ka dito, sigaw ng kuya niya rito. Kuya, treat her nicely naman, mukha naman siyang mabait. Pagsaway niya sa kanyang Kuya Lavi, nasa inis ay iniwan siya sa babae. So, ikaw pala ang kapatid ni Lavi. Ngunit ang akala niyang mabait na babae ay nagpapanggap lamang pala, at dahil wala na ang kuya niya, ay lumabas na ang tunay na kulay. I heard na close kayong dalawa. Pwede mo ba akong tulungan na mapalapit sa kanya? Pataray na tanong nito para talaga mapapayag siya. Pasensya na pero hindi kita matutulungan. Tugon ni Shara kay Crystal, kaya hinabol siya nito dahil hindi nito nagustuhan ang kanyang naging kasagutan sa gusto nitong mangyari. What? Hindi mo ako tutulungan? Why? Ayaw mo ba sa akin? I can be a good wife to your kuya. Bigla na lamang bumait ang boses ng babae, pero hindi sapat iyon para paniwalaan niya ito sa mga sinasabi nito. Ayoko pa rin. Ani at mas lalong hindi nakapagpatigil sa babae. Why? Dahil gusto mo siya? May gusto ka sa sarili mong kapatid? Hindi makapaniwalang muli niyang nilingon ng babae. Ha? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ako magkakagusto sa kuya ko? Ngumisi sa kanya si Crystal. Then help me, para mapatunayan mo na wala talaga. Wala namang mawawala sa kanya kung tutulungan niya ito. Isa pa, hindi na rin niya kasalanan kung hindi mag-work kaya naisipan niyang tulungan na lamang ang babae na labis nitong ikinatuwa. Nang makababa siya ay laking pagtataka ni Lavi dahil naabutan niya na nag-uusap si Crystal at Shara. Mukhang ang kapatid pa niya ang nag-i-initiate ng pag-uusap at maganda ang topic ng dalawa. Pero dahil bumalik na siya ay tumayo na ito at lumapit sa kanya. Buong akala niya ay maganda ang sasabihin ito, pero ikakainis lang pala niya. Treat her nicely, kuya. She's a nice woman. Saka sila nito iniwan, kaya ang ngiti ni Crystal ay abot tenga. Kung ang kapatid ko ay nauuto mo, pues hindi ako. Pamamrang kanya sa babae. Darating din tayo sa point na yan, pero ngayon ay malapit na ako sa mga tao sa paligid mo. Ngiting sabi ng babae, kaya puro inis lang ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pati kay Shara ay nakaramdam siya ng ganon. Umalis ka na. Pagtataboy niya kay Crystal, bago siya muling umakyat upang puntahan si Shara at kausapin ito. Pinaglalapit mo ba kaming dalawa? Agad niyang tanong sa kapatid niya nang makapunta siya sa silid nito. Kuya, she's nice naman at mukhang magiging... Wala kang karapatan na pakialaman ako. Hanggang sa nasigawan na niya ito. Mabilis itong natahimik at hindi na naituloy ang nais pang sabihin. Nakaramdam siya ng guiltiness. Sinubukan niyang lapitan si Shara, pero lumalayo ito at tinataboy siya. Gusto ko lang naman na maging maayos kayo ni Dad at walang sino man na magkagalit sa pamilya natin. Anito. I'm sorry. Sabi niya, tsaka nilisan na lang muna niya ang kapatid sa kwarto nito. Mabuti na lang at sa muling pagbaba niya ay wala na si Crystal. Mas lalo lamang siyang magwawala kung nandoon pa ang babae. Samantala si Crystal naman ay natutuwa habang nidadrive ang kanyang driver at pauwi na siya. Nauto niya ang kapatid ni Lavi. Magkakaroon na siya ng paraan para maging malapit dito at hindi niya sasayangin ang opportunity na yon. Isa pa'y wala na rin itong magagawa kung may gusto na itong iba dahil sila na nakatakda para sa isa't isa. Sabay-sabay nag-dinner ang pamilya. Pansin ng mag-asawa na tila ba hindi nagpapansinan ang magkapatid, pero hindi na lamang nila iyon inalala dahil natutuwa sila sa sinabi ni Crystal. Ang sabi kasi nito ay kasundo na raw nito ang anak nilang si Shara. Mabuti pa ito kaysa kay Lavi na napakahirap kausap at sobra talagang pinapasakit ang kanilang ulo. Kahit na ang Kuya Lavi niya ang may kasalanan sa kanya dahil sa ginawa nitong pagsigaw, ay ito pa talaga ang naunang umalis sa hapag. Siguro ay ramdam na may pag-uusapan na naman. Natutuwa ako anak sa sinabi ni Crystal sa amin. Magkasundo na raw kayong dalawa. Maganda yun para habang maaga pa ay kasundo mo na ang mapapangasawa ng iyong kuya. Pilit ng ngiti lang ang naisukli ni Shara sa ina. Sa totoo lang ay nagigilty siya dahil alam niyang ayaw ng kuya niya na makipag-close sa babaeng yon kahit pasabihin na nasigawan siya nito dahil doon. Titignan ko lang po mommy kung nararapat po ba talaga siya para kay Kuya Lavi. Aniya na kinangiti na lang ng kanyang ina at ang daddy niya naman ay nagsalita matapos ito.
Wala ka nang kailangan pagtignan dahil nababagay talaga sila. Silang dalawa ang magmamana ng negosyo ng ating mga pamilya. Ani ng kanyang daddy habang ito ay nagpupunas ng bibig. Nagpaalam na lamang siya na magpapahinga na dahil ayaw niya talaga sa usapang ganun sapagkat wala siyang alam sa negosyo. Nang makaakyat na si Shara ay laking gulat niya nang nasa labas ng pinto ng kwarto niya ang Kuya Labi niya na sa tingin niya ay matagal na itong naghihintay doon. Pipihitin niya sana ang siradura ng pintuan para pumasok na, ngunit hinawakan nito ang kanyang braso. I'm sorry sa nagawa ko kanina. Hindi ko gusto na masigawan ka. I was just so frustrated. Anito sa pinakakalmadong boses, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Ayoko lang kasi kuya na mas lalo lamang makagawa ng dahilan ng babaeng yun para kagalitan tayo ng parents natin. Ang tugon niya naman sa kapatid. I know. Kaya I'm sorry. Promise, hindi na mauulit. Okay na ba tayo? Tila ba saglit na nag-isip si Shara bago sagutin ang tanong ng kapatid. Tumango siya kaya marahil sa sobrang saya ng kuya niya na ayos na silang dalawa, ay nayakap siya nito. Mabilis din naman siyang pinakawala ng kapatid. Hanggang sa naisipan niyang gamitan ito ng kakulitan niya upang malaman kung sino ang babaeng nagugustuhan nito. But can you tell me kung sino yung babaeng nagugustuhan mo? Promise, hindi ko sasabihin sa kanila. Pinisi lamang ni Levi ang kanyang ilong. Some other time na lang dahil malalaman mo rin naman kung sino yon. Saka ito naglakad papunta sa kwarto nito. Gusto niya sanang sigawan ng kapatid at pabalikin, kaso lamang ay tiyak na maririnig ang boses niya sa ibaba. At baka kung ano pang isipin ng parents niya. Naging maayos ang tulog ni Shara ng gabing yon dahil ayos na sila ng Kuya Labi niya. Sa totoo lang ay hindi niya rin naman kaya talagang matulog na alam niyang hindi sila ayos na dalawa. Ang labis na nagpapaisip sa kanya ngayon ay kung paano siya makikipagplastikan sa kristal na yun dahil natitiyak niya na isang maling galaw niya lang o may ipakita siya dito na hindi nito magustuhan ay talagang isusumbong siya nito sa mga magulang niya. Mukhang lahat na lang kasi ay ipapaalam nito. Isang bagay na nakakainis kong titignan. Inaasahan na ni Shara na palagi nang pupunta sa kanila si Crystal dahil para dito ay close na silang dalawa. Kahit na ang totoo ay kailangan niya lang itong pakisamahan, pero ang totoo ay nakakainis pala. Napakaaga kasi nitong pumunta sa kanilang tahanan. Yun pala ay para lang magpa-impress sa kanyang mga magulang, lalo na sa kuya niya. May dala ba naman ang mga sariling gamit sa kusina para lang magluto? Ipagluluto daw nito ang kanyang kapatid. Kahit na sa nakikita niya ay hindi naman ito marunong magluto at baka ipagawa lang nito iyon sa mga maids nila. Hey, mali! Mali kasi! Sigaw nito sa mga maids na tumutulong dito na sa tingin niya ay nagpipigil ang mga maids na hindi ito masaktan. Dahil sa totoo lang ay nakakainis na talaga. Finally, natapos din! Natutuwang sabi nito at napapalakpak pa nang matapos na sa pagluluto. Upang magsilbing judge at mahusgahan ang niluto nito, ay siyang kinuha ni Crystal. Ang tingin nito ay nakapokus lamang sa kanya kung ano ba ang kanyang verdict sa niluto nito. Ayaw niya naman na maging sinungaling pero sinabi niya ang totoo. Hindi masarap, Crystal, kulang sa lasa. Aniya, kaya natawa na lamang ang mga maids sa naging sagot niya. Samantala ang babae ay tila na inis ata kaya naman nagpapadyak ito. Then, patimplahan ko na lang ng maayos sa mga maids. You know, lumaki tayong mayamang pamilya. Kaya syempre, hindi ako masyado sanay magluto dahil marami kaming tagaluto sa house. Natawa na lamang ang mga maids nila sa naging sagot nito. Pero gamit ang mga mata, ay sinanyusan niya na tulungan na ito para matapos na sila. Nang natapos na at sa tingin niya ay masarap na ang sinigang at hindi na matabang na kulang sa alat at asim, ay pinatawag na nito ang mga magulang niya. At ang kuya niya na nasa kani-kanilang silid pa, pero gising na naman. Halata ang pagkatuwa sa mukha ni Crystal dahil bumaba na ang Kuya Labi niya. Pero imbis na ito ang unang pansinin, ay siya ang binati ng kanyang kapatid ng good morning. Kaya nakita niya kung paano napairap si Crystal. Marahil ay nainis dahil sa pagpansin sa kanya ng kapatid niya. It tastes so good, iha. Dahil sa papuri ng kanyang mommy, ay abot tayo nga ang ngiti ni Crystal. Akala niya ipapaalam nito na tumulong sa pagluluto ng mga maids nila. Subalit na natiling tahimik ang babae at walang kahit na anong sinabi. Magsasalita nga sana siya para ipaalam niya. Kaso nga lang ay tinignan siya nito ng masama upang itikom na lamang niya ang kanyang bibig. Nag-focus na lamang tuloy siya sa pagkain. Inaamin niyang masarap nga.
ngunit hindi naman ito ang nagtimpla para maging ganoon ang lasa. Tapos na ang lahat kumain, kaya ay nagsialisa na ito sa hapag. Pero siya ay nanatili pa sa pagliligpit at pagtulong sa mga maids. Kahit pa ang sabi ng mga ito ay wag na daw. I'll help you. Nagulat pa siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Yun pala'y ang Kuya Labi niya lang. Kinuha nito sa kanya mga pinggan na hawak-hawak niya upang dalhin ang mga yon sa may lababo. Baka may pag-uusapan kayo, doon ka na kuya. Aniya sa kapatid. Mas gusto ko pang tulungan na lamang kayo kaysa makipag-usap sa kanila. Simpleng sagot nito, sapat na para makapagpatahimik sa kanya at upang hindi na ito tanungin. Habang pinapanood ang magkapatid na magkausap at kung gaano ka-close sa mga ito sa isa't isa, ay hindi naman maiwasan ni Crystal ang makaramdam ng panibugho. Dahil ang sabi ni Shara ay tutulungan siya na maging malapit sa kapatid nito. Ngunit bakit parang ang dalawa ang mas nagiging malapit sa isa't isa? Halos araw-araw ay nagpapabalik-balik kina Shara si Crystal. Isang linggo na nga ata. Kapag naaabutan naman ito ang kanyang kapatid, ay napakakaunting atensyon lamang ang binibigay ng kuya niya. Tapos hindi naman ito magawang pumunta ulit sa kumpanya. Dahil naiinis daw ito sa mga poor people doon, na sa tingin niya ay mga empleyado ang tinutukoy nito. Ngayon ay nandoon sila sa kwarto niya, kung saan pinilit siya ni Crystal na papasukin ito sa loob. Nakaupo lamang siya sa kama, samantalang ito ay palakad-lakad at hindi niya talaga maintindihan. Kung ano nga ba talaga ang gustong gawin nito o tignan, hanggang sa nakita nito ang picture frame kung saan doon nakalagay ang larawan nila ng kuya niya nung mga bata pa sila. Bata pa lang talaga ay sobrang gwapo na ni Lavi. Tila ba kinikilig na sabi nito. Bata pa lang ay marami nang nagkakakrush kay kuya pero hindi niya pinapansin. Sabi niya naman, kaya mabilis na natuon ang atensyon ni Crystal sa kanya. Dahil sa'yo? May laman na tanong nito, kaya mabilis na kumunot ang kanyang noo. Anong dahil sa akin? Dahil sa'yo lang nakatuon ang atensyon niya. Pagbibigay nito ng tamang hinala. Mabuti na lang talaga at mabilis siyang nakaisip ng idadahilan. Masyado lang talagang protective sa akin si kuya. Aniya, pero mukhang hindi kumbinsido ang babae. Tell me, wala ka ba talagang gusto sa kuya mo? Pagpapaamin nito sa kanya. Ha? Bakit yan pang tinatanong mo sa akin? Bakit naman ako magkakagusto sa sarili kong kapatid, ha? Sinamahan pa niya ng tawa. Malay ko ba kung sira na nga ang ulo mo para mangyari yun? Ang tanging nasabi ni Crystal, lingid sa kaalaman ng dalawang babae na kanina pa nasa labas ng silid si Lavi at narinig dito ang pinag-uusapan nila. Kaya naman labis itong nasaktan sa mga salitang isinaad ni Shara. Kung ganoon, kapag nagkagusto ito sa kanya ay parang sira na ang ulo nito. Kumatok na lamang si Lavi upang hindi mahalata ng mga babae na kanina pa siya nasa labas. Kuya! Natutuwang sabi sa kanya ni Shara, pero naisip niyang wag na muna itong bigyan ng pansin. Crystal, uuwi ka na ba? Pwede kitang ihatid. Mamaya pa naman ang balik ko sa company. Biglang nagningning ang mga mata ni Crystal sa sinabi niya. Labis itong natuwa. Habang si Shara naman ay nagtataka kung bakit hindi niya ito pinansin. Iyahatid mo na si Crystal, kuya? Muli ay hindi siya nito pinagtuunan ng pansin at sinabi lamang kay Crystal na hintayin siya sa kotse dahil may kukunin lamang siya sa kanyang kwarto. Habang si Shara naman ay labis na nagtataka kung bakit hindi siya pinapansin ng Kuya Labi niya. O baka naman trip-trip lang nito dahil nasa harapan sila ni Crystal sapagkat napapansin nga ng babae na masyado silang close sa isa't isa na sana nga'y ganun lang dahil hindi niya kakayanin na hindi siya papansinin ni Lavi. Mabilis na naihatid ni Lavi si Crystal. Tumalikod na siya at babalik na sana sa kanyang kotse nang hawakan ng babae ang kanyang kamay upang mapaharap siya rito. Saka siya nito binigyan ng halik sa pisngi. Why? Bawal ba? We'll get married naman, di ba? Takang tanong ng babae nang tinitigan niya lamang ito dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Umaasa lamang ito na mangyayari yung kasal na sinasabi nito. Dahil sa totoo lang ay hinatid niya lamang ito para malaman kung magsiselo si Shara at kung anong mararamdaman nito kapag binibigyan niya ang atensyon niya sa ibang babae. Pero wala pa rin siyang balak na pakasalan si Crystal. Dahil kung may pakakasalan man siya, ay si Shara lang. Naroon sila sa bahay nila Crystal. Sa totoo lang ay naiinis siya dahil ilang araw na siyang hindi pinapansin ng Kuya Lavi niya. Simula noong ihatid nito si Crystal pa uwi,
ay hindi pa sila nagkakaroon ng maayos na pag-uusap. At ang mas nakakainis pa ay ang nakikita niya ngayon. Grabe ba naman kung makalingkis ang babae sa kuya niya? Palibhasa ay nasa harapan sila ng mga parents nila, ay hindi iyon tinatanggal ng kapatid niya. Bagay na mas kinakainis niya dahil hinahayaan lamang ng kuya niya ang babae. Magpapahangin lang po ako sa labas. Paalam niya sa parents niya na tanging pagtango lamang ang naging tugon dahil nakapokus sa mga ito kay Crystal at sa kuya niya na sweet kong titignan. Habang nasa garden ng bahay na iyon, ay napahinga na lang ng malalim si Shara. Is there any problem? Nang may magsalita mula sa kanyang likuran, boses pa lamang ay hindi siya pwedeng magkamali. Ang Kuya Labi niya iyon. Papasok na sana siya sa loob nang hawakan ito ang kanyang braso. I'm talking to you, Shara. Sa inis niya ay sinabi niya dito ang totoo niyang nararamdaman. Tinatanong mo pa talaga kuya kung anong problema. Ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Ewan ko pero parang naiinis ako na napunta sa ibang atensyon mo. Pag-amin niya rito. Kaya bigla na lamang itong napangiti na ikinataka niya. What? Bakit parang masaya ka pa na naiinis ako sa'yo? Naguguluhan na tanong niya pero pinapanatili pa rin niya ang galit sa boses. Hindi ako masaya na naiinis ka sa akin. Masaya ako dahil nagsiselos ka. Umingo siya. Sabi ko naiinis ako kasi nasa ibang atensyon mo. Wala akong sinabi na nagsiselos ako. Pangangatwiran niya. Ewan ba niya kung makakalusot ba yun? Parang sinabi mo na rin na nagsiselos. It's okay. I feel that way, Shara. Hindi masama na aminin mo. Bakit naman ako magsiselos? Girlfriend mo ba ako? May relasyon ba tayong dalawa? Magkapatid tayo kahit na sabihing ampon lang ako. We're siblings, not lovers. Bigla na lang dumilim ang aura ng mukha ng kuya niya dahil sa kanyang sinabi. Para bang may nasabi siya na hindi nito nagustuhan. I'll go inside na, malamig dito. Ani at iiwan na sana si Labi dahil napakawala na rin ito ang braso niya. Ngunit niyakap siya nito mula sa likuran at nilagay nito ang ulo sa may leeg niya. Kuya, ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Shara sa Kuya Labi niya. Oo, malapit sila sa isa't isa kahit na minsan ay cold dito sa kanya. Pero kahit kailan ay hindi pa nito ginawa ang ganoong galaw. Can you stop calling me kuya? Just for once. Pwede bang Labi na lang? Napakamahinahon ng tinig nito. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahan ako sa'yo. Halos maganda utal-utal na sabi niya. We're not blood related, right? Ampon ka lang nila mommy. Medyo nasaktan siya sa sinabi nito. Pero hindi niya pala inaasahan ang susunod na kataga na lalabas sa bibig nito. Hindi naman siguro masama na magustuhan kita. Natatandaan mo yung sinabi ko sa'yo na may iba na akong nagugustuhan? It's you. I like you. Anito na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pero baka may makakita sa kanila sa ganoong tagpo. Kaya tinanggal niya ang pagkakayakap nito at lakas loob na iniwan ng lalaki. Hindi makapaniwala si Shara na siya pala ang babaeng nagugustuhan ng Kuya Labi niya. Hindi makatingin si Shara sa Kuya Labi niya. Matapos inamin ito sa kanya na siyang nagugustuhan nito. Bakit siya pa? Magkapatid silang dalawa kahit pa sabihing pang-ampon lamang siya. Ano na lamang ang iisipin ng mga tao? Lalo na si Crystal na tiyak nakagagalitan siya. Kahit na ang daming bumabagabag sa isipan niya ng gabing yon, ay pinilit pa rin niya na makatulog dahil kung mawawalan siya ng tulog, ay tiyak na wala siyang energy para sa kinabukasan. Tinanghali na naman tuloy siya ng gising. Laking pasasalamat niya nang maaga daw umalis ang Kuya Labi niya. Samantalang ang mommy at daddy niya ay nasa bahay lamang. Napabuntong hininga na lamang siya. Matapos ang inamin sa kanya ni Kuya Labi niya, ay tiyak na magiging awkward na sa kanilang dalawa ang lahat. Sa kamalas-malasan ba naman, talagang niyaya pa siya ni Crystal na samahan ito dahil magdadala daw ito ng tanghalian para sa mahal niyang kapatid. Wala naman siyang choice kundi ang pumayag na lang sa gusto nitong mangyari. Ang driver nito ang ginamit nila. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang silang dalawa. Lalo na siya na medyo nagigilty dahil alam niya na gusto na talaga nito ang kapatid niya. Pero ang gusto ng Kuya Labi niya ay walang iba kundi siya na talaga namang nakakalungkot isipin dahil akala siguro nito ay totoo ang pinapakita ng Kuya Labi niya pero pinapaselos lamang pala siya. Nang nasa kumpanya na sila ay pinauna pa siya nitong maglakad
para daw masurpresa ang kuya niya. Kahit isang beses pa lamang siyang kumatok ay pumasok na siya sa loob ng opisina. Napakasaya ng Kuya Lavi niya nang makita siya, na sa ngiti pa lamang nito ay makikita niya. Siguro ay akala nito ay pag-uusapan nila ang ginawa nitong pag-amin. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na nawala dahil pumasok na si Crystal. Lumapit ito sa kuya niya at humalik sa pisngi. Napaiwas na lamang siya ng tingin. "Nagpatulong ako kay mommy magluto for you." Natutuwang sabi ni Crystal sa kuya niya at niyakap ito. Lingid sa kaalaman ng babae na sa kanya nakatingin ang kapatid. Shara, you may leave us na. Salamat sa pagsama." Anito nang bumaling sa kanya. Pilit nang ngumiti na lamang si Shara at iniwan na ang dalawa para masolo ang isa't isa. Ipinaghahain si Levi ni Crystal, ngunit wala doon ang kanyang atensyon. May mga sinasabi nga rin ng babae, ngunit ni isa ay walang mag-sink in sa kanya dahil si Shara lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan. "Why are you doing this?" Tanong niya na lamang sa babaeng kasama niya na mabilis na patigil sa ginagawa. "'Cause soon magiging mag-asawa na tayo, so I think I should practice this habang maaga pa." Natutuwang paliwanag sa kanya nito. Kahit na ayaw niya ay kinain niya pa rin ang dala ng babae dahil sayang naman ang effort. Ngiti-ngiti tuloy si Crystal na iniisip siguro na talagang gusto niya ring magpakasal dito. Pero ang totoo ay hindi pa rin nagbabago ang isip niya na si Shara pa rin ang kanyang gusto. Habang si Shara ay mga magulang niya kaagad ang hinanap niya nang siya ay makauwi. Gusto niya na ireto na rin siya ng mga ito para tigilan na din siya ng kuya niya sa pagkakagusto sa kanya, lalo pat may iba na ring nararapat para sa kanya. Nagulat man sa biglaang desisyon niya, ay pumayag ang parents niya sa gusto niyang mangyari. Hahanapin daw nila sa mga kakilala ang sa tingin ng mga ito ay tiyak na makakagusto sa kanya at yung nababagay sa kanya. Laking pasasalamat ni Lavi na hindi naman ganoon nagtagal si Crystal sa kanyang opisina. Matapos itong tawagan ng ina dahil kailangan daw ito ay umalis na agad. Humihingi pa nga ito ng tawad dahil ayaw pa daw sana siyang maiwan. Ngunit lingid sa kaalaman nito na yun nga talaga ang gusto niya. Ang iwan na siya nito upang makauwi na siya kaagad at makausap si Shara. Dahil kaunti na lamang ang kanyang gagawin, naisip ni Lavi na umuwi na muna. Labis ang pagtataka niya dahil parang ang saya-saya ng kanyang mommy. "Mommy, bakit parang masyado kayatang masaya?" Tanong niya sa labis-labis na pagtataka. Paano kayong magkapatid? Parang gusto niya nang lumagay sa tahimik. Ikaw nung una, paayaw-ayaw ka pa kay Crystal. Pero ngayon ay nagkakamabutihan na kayong dalawa. Tapos ang kapatid mo naman ay gusto na rin magkaroon ng katulad sa'yo. Pinapahanap niya na nga kami ng daddy mo nang sa tingin niya ay nababagay sa kanya. Hay, kayo mga anak ko, mukhang magkakaroon na ng mga sariling pamilya. Marami pa sanang gustong sabihin ng mommy niya. Kaso nga lang ay mabilis niya itong iniwan upang tunguhin ang kwarto ni Shara. Narinig niya pa nga itong nagsabi na huwag daw siyang magagalit sa nakababatang kapatid at mag-usap daw sila ng maayos tungkol sa nais nitong mangyari. Kumatok na lamang siya sa kwarto ni Shara. Dahil naniniwala siya na kung sasabihin niya na siya si Lavi, ay tiyak na hindi siya nito pagbubuksan ng pintuan. Ganoon nga ang nangyari. Kung hindi niya kasi naitulak agad ang pintuan at hindi siya nakapasok kaagad, ay sasaraduhan siya nito. "What the hell are you doing?" Nagagalit na tanong niya sa kapatid. "Ano bang sinasabi mo, kuya?" Maang-maangan pa nitong tanong. "Do you think na hindi ko malalaman? Gusto mo na ireto ka na rin sa iba?" Palakas ng palakas ang kanyang boses. Hindi niya na rin kasi makontrol ang kanyang damdamin. Para siyang sasabog. "Ano naman ang mali doon? Nasa tamang edad na rin ako. Hindi na masama kung magkaroon ako ng nobyo at maganda na yung gusto nila mami para sa akin." Matigas na paliwanag sa kanya ni Shara na parang gusto nitong mangyari ang tama. Samantalang siya naman ang mali. "Ako, hindi mo man lang ba naisip ang mararamdaman ko pagkatapos ng ginawa kong pag-amin sa'yo, ha?" Pilit niyang pinapakalma ang boses niya sa mga oras na yon. "Kuya, mali ang nararamdaman mo para sa akin. Mali yan, kahit nasabihin pang ampun lamang ako. Magkapatid ang tingin sa atin ng mga tao at ayoko na magalit sa atin sila, Mom." Yun na ata ang pinakamasakit na mga salitang narinig ni Lavi. "Can you stop calling me kuya?" Nakikiusap na sabi niya kay Shara, kahit na ang totoo ay gusto niyang magalit, ngunit hindi niya naman magawa. "Bakit ko titigilan? Kuya naman talaga kita."
Napasabunot na lang si Levi sa sarili niyang mga buhok. Hindi ka makikipag-usap sa ibang lalaki o makikipag-close man lang sa kanila. Lalo ng pakikipagrelasyon kung ayaw mo na magalit ako sa'yo. Sabi niya na lang sa kapatid, pero umiling ito. I'm sorry kuya, ba't hindi tayo pwedeng dalawa sa isa't isa? At yun lang ang tanging paraan para tigilan mo ng nararamdaman mo para sa akin. Talagang ayaw nitong papigil sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Shara. Nang lisanin na ng Kuya Levi niya ang kanyang silid, napaupo na lamang siya sa kama. Humawak siya sa kanyang dibdib at pinakiramdaman ang tibok ng kanyang puso. Mabilis iyon. Walang ganang magtrabaho si Levi. Iniisip niya pa lang na sa mga oras na yun, ay baka may kausap ng ibang lalaki si Shara. Ay parang gusto na niyang bumasag ng muka. Gusto talaga nito na kalimutan na niya ang kanyang nararamdaman na hinding-hindi mangyayari dahil kailanman ay hindi niya makakalimutan ang nararamdaman niya para dito. Habang si Shara ay may kadate na isang lalaki, na sabi ng mommy niya ay isa daw anak ng mga kaibigan nito. Mabait naman ang lalaki at marami itong kwento sa kanya. Kaya nga lang ay masyadong madami, yung tipong nakakabagot na. Siguro ay nasanay lamang siya sa Kuya Levi niya, na maunti lamang magsalita ngunit may sense naman. Nagpaalam ang lalaki na magbabanyo lamang, kaya siyang naiwan sa table nilang dalawa. Kaya nagulat na lamang siya nang may biglang pumesto sa upuang inalisan nito. Kuya, anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Levi. Chinecheck ka, sagot nito. Na hindi mo na kailangan gawin dahil kaya ko na ang sarili ko. Ngunit imbes na bigyang tugon ng kanyang sinabi, ay ngumisi lamang ito. Maya-maya pa ay bumalik na si Jester, ang kadate nito. Sino itong kausap mo, Shara? Tanong sa kanya ni Jester, habang nakatingin sa Kuya Levi niya. Buong akala niya ay kakailanganin pa niyang ipakilala si Levi, pero ito na palang magpapakilala sa sarili. Sa paraang tsak nakatatakutan ito ng kadate niya. I'm Shara's brother, Levi. Simpleng sagot nito. Ahay kuya, I'm just... Tumayo si Levi, kaya inakala ni Jester na makikipagkamay ang kapatid niya. Subalit ibang nangyari dahil bumulong ito sa lalaki. Tangi ang dalawa lamang nagkaintindihan sa bulungan na yon. Anong sabi niya? Matapos umalis ng Kuya Levi niya na may gagawin pa raw ay tinanong niya si Jester. Hindi niya raw ako gusto para sa'yo. Pasensya ka na Shara pero mukhang hindi tayo pwedeng dalawa dahil nakakatakot ang kuya mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman sasabihin sa parents ko. Paliwanag sa kanya ni Jester na bigla na lamang umalis. Iba talaga ang takot na naidudulot ng Kuya Levi niya sa ibang tao. Samantalang si Levi naman ay napapangiti nang makitang iniwan na ng lalaki ang kapatid niya. Na dapat lang naman dahil kung hindi nito ginawa ay may mangyayari na hindi kaaya-aya rito. Nakakasiguro naman siya na makakauwi ng ligtas si Shara, kaya umalis na siya roon. Baka mamaya ay makita pa siya ng kapatid niya at malaman na hindi talaga siya agad umalis at pinanood pa niya ang pag-alis ng kausap nito. May naisip na siyang paraan upang masolo niya si Shara at parang tanging silang dalawa lamang ang magkasama. Iniisip niya pa nga lamang kung paano niya maisasagawa ng maayos yun, kung paano niya mauuto ang babae. Gusto niya kasi na malayo sila sa lahat, yung tanging silang dalawa lamang sa isang lugar at walang gagambala. Dahil kung sakaling sa kanilang dalawa, ay siya nga lamang ang may nararamdaman para dito, ay gagawin niya ang lahat upang mahulog din ito sa kanya. Gustong isumbong ni Shara ang Kuya Levi niya sa ginawa nitong pananakot kanina sa kanyang kadate. Ngunit ayaw niya naman na magkaroon ulit ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito, kaya kailangan niyang itago na lang ang lahat, pati na rin ang katotohanan na may gusto sa kanya ang Kuya Levi niya. Dahil kapag nalaman ng parents nila ang tungkol doon, ay tiyak na madidisappoint ang mga ito. Lalo na ang daddy nila at baka tuluyan ng mabugbog si Levi na ayaw niya namang mangyari. Panayang tanong ni Shara sa Kuya Levi niya kung saan sila pupunta. Ngunit wala siyang nakukuhang sagot mula dito. Sinabi kasi nito na may kailangan silang puntahan na importante. Sabi daw ng parents nila, kaya sumama naman siya na sana'y hindi niya nalang ginawa dahil hindi niya talaga alam kung saan nga ba sila papunta. Kuya, ang layo na natin! Aniya. Pero panay pa rin ang pagdadrive nito. Hanggang sa kinuha niya ang cellphone niya sa kanyang bulsa para sana tawagan ng parents niya. Kaso lamang ay bigla na lamang tumigil ang kotse sa gilid ng kalsada at may bigla na lamang tumakip ng panyo sa ilong niya. Ang amoy niyon ay nagdulot sa kanya ng pagkahilo hanggang sa mawala na siya ng malay.
I'm sorry, but I have to do this. Saka na muling pinaandar ni Levi ang kotse, papunta sa lugar kung saan niya dadalhin ng babae na walang malay. Dinala niya si Shara sa isang bahay na binili niya, at tanging sila lamang at ang mga kinuha niyang katiwala ang naroroon. Ang property na iyon ay hindi rin alam ng mga magulang niya na binili niya. Tanging siya lamang ang nakakaalam, kaya kung hahanapin man siya, ay tsak na hindi magiging madali ang gagawing paghahanap. Ngayon lang ulit kayo nagawi rito, sir. Sabi ni Mang Agustin. Ito ang at-asawa nito ang nagbabantay ng bahay na kanyang binili. Napatingin pa nga ito kay Shara na buhat-buhat niya at walang kamalay-malay. Sino yan, sir? Girlfriend ko. Simpleng sagot niya, na ikinatango na lamang ng mag-asawa. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng bahay at dinala si Shara sa kwarto sa itaas kung nasaan yung master's bedroom. Sana lang pagising mo ay hindi mo ako takasan o magyaya agad na iuwi na kita. Yun na lang ang tanging nasabi ni Levi bago niya iwan ang walang kamalay-malay na dalaga sa silid. Tsak na magagalit ito sa ginawa niya, pero kaya niya namang harapin yun. Ang hindi niya kaya ay ang tiisin na mawala ito at mapunta sa iba. Nagising si Shara na nasa loob siya ng kwarto na hindi pamilyar sa kanyang paningin. Magpapanik na nga sana siya na baka may masama nang nangyari sa kanya nang maalala niya kung sino ba ang huli niyang kasama. Walang iba kundi ang kanyang Kuya Levi. Saan siya nito dinala? Ano ba ang plano nito? Bakit siya nito dinala sa lugar na yun? Bumangon na siya at maglalakad na sana papunta sa may pintuan. Pero bigla na lamang bumukas iyon at pumasok ang kanyang Kuya Levi. Where are we, Kuya? Saan mo ko dinala? Mga tanong niya agad dito. Calm down, we're safe here. Anito sa pinakakalmadong boses. Umaasa siguro na sa pamamagitan ng boses nito ay pati siya ay kakalma rin. Sige, sabihin mo sa akin kung paano ako kakalma kung nandito ko sa lugar na hindi ko alam. Hindi pa ba sapat na dahilan na kasama mo ko? Napaiwas siya ng tingin. Pagkatapos ng mga nalaman ko, pagkatapos ng mga inamin mo sa akin, ay hindi ko alam kung ano bang kaya mong gawin dahil lamang sa pagkagusto mo sa akin. Buong tapang niyang sinabi ang mga salitang yun. So you're thinking na gagawan kita ng masama? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang Kuya Levi. Ibalik mo na lang kasi ako sa bahay. Bumalik na lang tayo. Pasigaw niyang sabi. No, hindi kita ibabalik hanggat hindi tayo nagkakaroon ng oras na tayo lamang ang magkasama. At hindi ko malalaman kung may pag-asa nga ba kung magustuhan mo ko o wala. Saka siya nito iniwan sa silid na yon. Nakaramdam si Shara ng pagkabagot kaya nilisan na niya ang silid. Nalaman niya na nasa ikalawang palapag pala iyon ng bahay at isa lang masasabi niya sa bahay na yun. Walang iba kundi maganda. Nang makababa na ay isang matandang babae ang kumausap sa kanya. Lumabas lamang po ang inyong nobyo dahil may bibilihin lamang daw. Akala nga niya ay nagkamali lamang siya ng rinig dahil ang sabi ng ginang ay nobyo pero nobyo pala talaga. Kung ganoon ay ang pagkakaalam ng mga ito ay nobyo niya ang Kuya Levi niya. O baka iyon ang sinabi ng lalaki. Sasabihin niya na sana ang totoo na kapatid niya si Levi. Kahit nasabihin pang ampun lamang siya. Kaso lang ay ayaw niya naman na lumabas sa sinungaling at sumama ang tingin ng mga ito kay Levi. May gusto po ba kayong sabihin o request para sa hapunan? Magluluto na po ako. Sabi sa kanya ng ginang. Wala naman po, hindi po ako maarte sa pagkain. Ngumiti na lamang ito bago siya iniwan para pumunta sa kusina. Naisip niya na maglibot na lang muna. Lumabas siya ng bahay. Akala niya ay mabilis siyang makakaalis sa lugar na yon, ngunit hindi pala. Dahil walang masyadong kabahayan o masasabing wala talaga. Ibig sabihin lamang nun ay nasa may bandang dulo sila at baka ang bahay lamang ng ginang kanina ang malapit. Napapadyak na lamang siya sa inis hanggang sa maalala niya ang kanyang cellphone. Mabilis niyang tinungo ang kwarto na kanyang minulatan. Hinanap niya doon ang cellphone niya. Ngunit hindi niya iyon makita. Kahit pabaliktarin niya pa ang kama, ay hindi niya talaga makita. Nang may nagsalita sa likuran niya, ang Kuya Levi niya nakadarating lang. Hinahanap mo ba ang cellphone mo? Tanong pa nito. Kahit na obvious naman na mayroon siyang hinahanap. Pero bakit nito alam? Hindi kaya ito ang kumuha? Nasaan ang cellphone ko? Pagalit niyang tanong. I'm sorry. I know you'll get mad at me pero tinapon ko. Simple nitong sagot na parang napakawalang kwentang bagay ng tinapon nito. Ano?
Bakit mo tinapon? Nagwawala niyang tanong. Para walang istorbo. At tumalikod na ito. Sa ginagawa mo'y mas lalo mo lamang pinapalala ang nararamdaman kong inis sa'yo. Aniya sa lalaki, pero hindi na lamang ito umimik at iniwan na siya sa silid. Napapaisip na lang siya kung saan ito maaaring itinapon ng cellphone niya. Ngunit nang sumagi sa isip niya na baka sa daan, ay nawala na siya ng pag-asa at napaupo na lang sa kama, saka malalim na napabuntong hininga. Nakaupo na lamang siya sa kama. Ayaw niya nang lumabas at makipag-usap kay Lavi, kahit na nakakaramdam na siya ng gutom dahil kumakalam na ang kanyang sikmura. Sabi po ni Sir Levi ay bumaba na raw po kayo dahil kakain na. Pinuntahan siya ng ginang na nakausap niya kanina. Sabihin niyo po ay ayaw ko po dahil busog pa po ako. Aniya. Akala ni Shara sa sagot niyang iyon ay iiwan na siya nito, ngunit mali. Mukhang inaasahan na ng Kuya Labi niya na magiging ganoon siya, kaya may pahabol itong sinabi. Kapag hindi daw po kayo bumaba at sinabayan siya ay hindi kayo kakain. Napapadyak na lamang siya. Oo, magagawa niyang magbatigas, pero hindi ang titiisin ng kanyang gutom. Kaya wala siyang choice kundi ang sabayan na lang ang nakakainis na lalaki. Nalaman niya batuloy na ang ginang ay may asawa at yun ay si Mangustin at ang pangalan naman nito ay Naitina. Narinig niya na nagbubulungan ang mag-asawa na baka may lovers quarrel daw sila ng kuya niya. Ngunit hindi naman sila lovers, pero si Levi ay labis kong makangiti. Paano na si Crystal? Baka hinahanap ka na nun. Paano yung kasal niyo? Nakikinig ka ba sa akin? Panay ang tanong niya kay Levi, ngunit ni Isay wala itong sinagot. Basta na lamang ito naglalakad patungo sa isang kwarto. Siguro ay naiingayan na sa kanya, kaya hinarap na siya at kinausap. Can you stop asking? Kay Crystal ay wala akong pakialam sa kanya, kung yan ang inaalala mo. At tungkol sa sinasabi mong kasal ay wala akong balak na gawin yun. Dahil kung may papakasalan man ako ay ikaw lang, kaya ngayon ay tatanungin kita, papayag ka ba? Natameme si Shara. Hindi tayo pwede. Aniya. Yeah, you keep saying that because we're siblings, right? Kahit naampun ka lang at di tayo magkadugo, kaya wala ring mali. Mali yun, kuya. Sigaw niya sa lalaki, pero mas malala ang ginawa nitong pagsigaw. Kung mali sa'yo, mali sa kanila. Wala akong pakialam dahil ikaw ang gusto ko. Tapos ang usapan. Anito at pumasok na sa loob ng isang silid at inilock iyon. Kaya napapadyak na lamang siya sa inis. Pumasok na lang din siya sa kwarto kung saan siya nagising kanina. Napahiga na lamang doon si Shara. Iniisip niya kung anong pwedeng mangyari dahil sa pagkagusto ni Levi sa kanya. At kung ano ang pwedeng maging reaksyon ng mga taong nakapaligid, lalo na ng kanilang mga magulang, o mas tamang sabihin na mga magulang lamang nito dahil ampun nga lamang siya. Anong oras na pero hindi pa rin makatulog si Shara. Kaya naisipan niyang lumabas ng silid para bumaba muna at uminom ng tubig. Napadaan siya sa kwartong pinasukan ng Kuya Labi niya kanina. Hindi niya napigilan ng sarili na mapasilip doon dahil bukas naman ng kaunti. Laking pagtataka niya nang makita na wala doon si Levi, kaya tinungo na lamang niya ang kusina. Ngunit wala rin doon ang Kuya Labi niya. Kahit naman naiinis siya rito at sa mga pinagagagawa nito, ay marunong pa rin siyang mag-alala hanggang sa naisip na niyang lumabas. May garden nga pala doon at doon niya nakita ang lalaki na nagiinom mag-isa habang nakatulala na tila pinagmamasdan ng mga bituin. Masama sa kalusugan ng pag-iinom. Pero mas masama pa rin na magustuhan kita, hindi ba? Idinaan na lamang nito sa simpleng pagtawa para masabi lang ang mga salitang yun. Nag-aalala lamang ako para sa kalusugan mo. You know where... Dahil magkapatid tayo. Ilang beses mo nang sinabi yan, Shara. Nakakasawa na. Pumasok ka na lamang sa loob at hayaan mo ko. Medyo nasaktan siya sa mga sinabi ng lalaki. Pero naalala niyang mas masakit nga pala mga salitang binitawan niya. Kahit na inutusan na siya ni Levi na pumasok na, ay hinintay niya pa rin ito. Hanggang sa tumayo na ang lalaki. Ngunit mukhang hindi na nito kaya ang sarili. Kaya inalalayan na niya ito kahit na ayaw pa nito. Kaya ko ang sarili ko. Let me help you. Simple niya lang nasabi, pero sapat na para sundin siya. Habang paakyat sila ng hagdan, ay medyo kinakabahan siya, baka magkaroon ng aksidente. Mabuti na lamang at marunong makipag-cooperate ang kuya niya.
Nang nasa loob na sila ng kwarto, ay hiniganan niya ito at lalabas na sana siya. Nang higitin nito ang kamay niya, kaya bumagsak siya sa kama sa tabi nito. Nagulat na lamang siya nang yakapin siya ng lalaki. Kahit na nahaluan na ng amoy alak ang damit ni Lavi, ay mabango pa rin ito, pero hindi yun sapat para manatili siya sa ganoong pwesto. Kaya pilit niyang inaalis ang pagkakayakap nito, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Hanggang sa nagpupumilit na siya na makaalis sa pagkakayakap nito, ay naubusan na siya ng lakas, ay ginupo na rin siya ng antok. Nagising si Lavi na may nakayakap sa kanya, kaya napangiti na lamang siya dahil si Shara yon. Hindi niya naman nakakalimutan ang ginawa niya kagabi, na bigla na lamang nagpakalasing dahil masama ang loob niya, pero worth it naman pala ang lahat dahil nakatabi niya sa kama ang babaeng mahal niya. Maya-maya pa'y nagising na rin ito, kaya mabilis na tinanggal ang pagkakayakap sa kanya. Bumangon ito at aalis na sana, pero hinila niya ang kamay nito upang muli itong mapahiga sa tabi niya. Kaya siya ay napangiti na lamang. "Where are you going?" Tanong niya sa dalaga habang yakap-yakap niya ito. "Umaga na, breakfast saka maligo ka na dahil amoy alak ka." Anito sa kanya. Nakaramdam ng tuwa si Lavi dahil hindi na siya nito tinawag na kuya. Kaya mabilis niya itong pinakawalan at sinunod ang pinag-uutos nito. Samantalang ito ay saglit na nagayos ng sarili bago bumaba para maghanda ng almusal nila. Sana nga ay palagi na lamang silang ganun. Nahihiya si Shara. Nagising na lang siyang nakayakap kay Lavi. Ang totoo niya ay sanay naman talaga siya na may niyayakap. Pero madalas ay unan, pero ngayon ay tao na. Gusto niya sana na siya na lang magluto. Pero sabi ng asawa ni Mang Gustin ay ito na lamang daw, kaya hinayaan niya na lang, ngunit tumulong pa rin siya. Saktong pagkatapos silang magluto, ay bumaba na ang Kuya Lavi niya. Medyo na-awkward na nga siyang tawagin ito na kuya. "Ganyan lang kaunti ang kakainin mo?" Tanong sa kanya ng lalaki, nang makapaglagay na siya ng pagkain sa kanyang pinggan. "Bakit?" Pero imbes na sagutin ang tanong niya, ay nilagyan na lamang nito muli ang pinggan niya. "Ang dami nito!" Pag-angal niya, pero tumawa lamang ang lalaki. "Kahit naman tumaba ka, ay hindi mawawala ang pagkagusto ko sa'yo." Anito kaya nawalan siya ng imik. Mukhang naintindihan naman ito kaya hindi na siya muling nagsalita pa. Nang matapos na silang kumain, ay tutulong sana siya sa pagliligpit. Kaso lamang ipinigilan siya ni Lavi dahil may pupuntahan daw silang dalawa. Kaso nga lamang ay sinabi niyang maliligo muna siya at magbibihis. Hinayaan naman siya nito, pero binilisan na lamang niya ang kanyang kilos. May binili nga pala itong mga damit para sa kanya. Ang sasakyan na ginamit nila papunta doon ay ang ginamit nila para sa kanilang pupuntahan. "Anong gagawin natin dito?" "Ano bang ginagawa sa simbahan?" Pabalang nitong sagot dahil medyo engot din naman kasi ang pagkakatanong niya. Ano nga naman ang ginagawa sa simbahan? Di nagdarasal. Sabay silang pumasok. Alam kasi nito na hindi siya komportable, kaya hindi niya hinawakan ang kanyang kamay. Wala naman siyang kailangan ipagdasal, kaya pinanood na lamang niya si Lavi. Huli nang makaisip siya, at yun ay ang huwag masira ang pamilya. Pagmulat niya ay tapos na ang lalaki, kaya naisip niyang itanong kung ano ang pinagdasal nito. "Ano naman ang pinagdasal mo?" "Na sana ay ikaw ang mapangasawa ko." Mabilis itong sagot, at wala man lang pagdadalawang isip kaya natameme na naman siya. Palagi na lamang siyang ganoon dahil sa mga sagutan ni Lavi sa kanya. Matapos sa simbahan ay sa isang parke sila pumunta. "Wala ka bang pakialam kahit na masira ang pamilya natin dahil sa pagkakagusto mo sa akin?" Tanong niya kay Lavi habang nakaupo silang dalawa sa isang bench. "Mas natatakot ako na mapunta ka sa iba kasi hindi ko kakayanin. Kasi kung ako mapupunta sa iba ay alam ko naman na wala kang mararamdaman dahil kuya lang talaga ang tingin mo sa akin. Pero sana ay bigyan mo ako ng ilang araw para ipakita ko sa iyo kung gaano kita kagusto bago tayo bumalik at gagawin ko na ang pagpapakasal kay Kristal." Anito bago tumayo at inaya siyang umuwi. Sa ilang araw na naroon sila sa bahay na binili ni Lavi, ay pinakita nga nito sa kanya kung gaano kalalim ang nararamdaman ng lalaki para sa kanya. May mga bagay na alam niyang hindi kayang gawin ng ibang lalaki o pili lamang ang gumagawa para sa babaeng kanilang magugustuhan ang ginawa nito. Sa tuwing nagigising siya sa umaga, ay dinadalhan siya nito ng breakfast na ito mismo ang nagluto at nag-prepare.
Araw-araw din silang namamasyal sa mga magagandang lugar doon. At higit sa lahat, kapag gabi ay dinadalan siya ng gatas bago matulog. Ngayon naman ay umuwi ito na may dalang bouquet of roses para sa kanya. Hindi niya mapigilan na amuyin at napangiti na lang. "Are we okay now, Shara? Hindi na ba kuya ang tingin mo sa akin? Hindi kita binagmamadali na masuklian mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero gusto ko lamang malaman kung may nagbabago na ba." Nang hindi siya agad makasagot, ay napabuntong hininga na lamang ang lalaki at sinabi na naiintindihan siya nito. Iniwan na muna siya nito saglit, kaya naiwan siyang hawak-hawak ang bouquet of roses na binili nito para sa kanya. Nang tanghalian ay wala siyang ganang kumain dahil hindi niya naman kasabay si Lavi. Kaya nanatili na lamang siya sa silid na tinutuluyan at doon pinalipas ang mga oras. Gabi na siya lumabas kung saan nagulat na lamang siya dahil may mga roses na sa sahig at pupunta ang direksyon noon sa may garden. Kaya naglakad siya papunta sa may hardin. Doon niya nakita si Lavi na halatang nag-aayos pa rin dahil may pinag-uutos pa ito kay Mang Gustin at asawa ni Mang Gustin para bumaba siya agad. "Ano ito?" ta kanyang tanong. "A date for us." Simpleng sagot ni Lavi sa kanya bago inilibot ang paningin sa paligid ng hardin na tila ba nagsasabing gawin niya rin kung anong ginagawa nito. "Sabi nila sa akin ay hindi ka pa raw kumakain, kaya pinadamihan ko na ang luto para sa ating dalawa. I'm sorry kung hindi kita nasabayan kanina. May binili lamang ako sa bayan." Gusto niya sanang malaman na kung ano ang binili nito para sa kanya, pero naisip niyang magtanong muna. "Paano ang kumpanyang naiwan mo?" Ito pa naman kasi ang magmamana ng kumpanya ng mga magulang nito. Ang malawak ng ngiti sa labi ni Lavi ay mabilis na nawala. Dahil para sa lalaki, ay imbes na enjoy nila ang moment na yon, ay iba pa ang iniisip niya. "Maybe you're just pretending." Natatawa na lang nitong sabi. "Pretending na ano?" Naguguluhan niyang tanong. "Ana, masaya ka na kasama mo ko. Oo nga pala, ako ang may gusto sa'yo na dalhin kita dito. Kaya dapat ay hindi na ako umasa. Pero akala ko kasi ay masaya ka, na kahit kaunti ay meron na." Nalulungkot nitong sabi. Hindi. May sasabihin pa sana siya ta amin sana kung anong nararamdaman niya sa mga araw na yun. Kaso'y may bigla na lamang itong kinuha sa bulsa na isang box bago lumapit sa kanya. At binigay ang box na yon, saka siya iniwan sa hardin. Nang buksan ni Shara ang box ay isang napakagandang kwintas ang nakita niya. Matapos makita ang laman ay sinundan niya si Lavi na naabutan niyang kausap sila Mang Gustin at pinapaayos ang hardin. "Sayang naman ang pinahanda mo." Yun na lang ang nasabi niya. Nilingon naman siya ni Lavi. "It's already useless and don't worry. Bukas na bukas ibabalik na tayo sa bahay. Ako nang magpapaliwanag kina Mom. So be happy dahil alam ko naman na yun ang gusto mo. Ang makaalis na dito." Anito sa katinungang ikalawang palapag ng bahay. Napabuntong hininga na lamang si Shara dahil sa isang tanong niya ay nasira ang lahat kaya hindi niya alam kung paano aamin na nagbago na ang isip niya. At baka nga may nararamdaman na rin siya kay Lavi. Subalit nahihiya lamang siyang aminin iyon. Sumapit ang kinabukasan. Hindi siya pinapansin ni Lavi. Na kahit na anong gawin niyang pagpapapansin, ay hindi man lang siya magawang pagtuunan ng pansin ng lalaki. Inaamin niya na nasasaktan siya. Ngunit kasalanan naman niya. Dahil masyado niyang tinake for granted ang feelings nito. "Nasaan ang mga gamit mo?" Tanong nito nang bumaba siya na walang dala. Baka ang tinutukoy nito ay yung mga damit na binili nito para sa kanya. At yung mga binili nitong regalo para sa kanya sa tuwing lumalabas silang dalawa. "Iiwan ko na muna dito." Aniya. "Dalhin mo na, hindi na tayo babalik pa dito." Anito sa napakalamig na boses. "Okay." Pinilit niyang maging maayos pa rin ang boses niya, kahit na medyo nasasaktan pa rin siya dahil sa paraan ng pagkikitungo ni Lavi sa kanya. Gustong suntukin ni Lavi ang sarili dahil sa klase ng pakikitungo na ginagawa niya kay Shara. Pero yun na lamang ang kanyang magagawa para malaman kung nagugustuhan na nga ba siya nito. Kung habang nasa biyahe silang dalawa o bago sila umalis doon ay mapapaamin niya ito, edi maganda. At kung hindi naman, ay tatanggapin na lamang niya ang lahat. Siguro ay titiisin na lamang niya ang sakit kaysa ang pilitin nito na maging masaya sa piling ng iba. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang dalawa. Siya ang nakatingin lamang sa labas ng bintana.
Pinipigilan niya ang sarili na maluha o maiyak, pero hindi niya na talaga kaya. Kaya pinahid na niya ang mga luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis namang iyong napansin ni Lavi, kaya itinigil nito ang sasakyan sa may gilid ng kalsada. "Are you crying?" Takang tanong nito. Imbes na sagutin ang tanong ng lalaki, ay nayuko na lamang siya. Wala siyang lakas upang sagutin ang tanong na yun, ngunit inangat naman ni Lavi ang baba niya upang makita ang kanyang mukha na umiiyak nga. "Tell me, why are you crying?" May emosyon ang boses nito, hindi katulad kanina nung nasa bahay pa sila na walang kaimo-emosyon habang kinakausap siya. Basta nga lamang sila nagpaalam kina Mang Agustin. Kahit na gusto niya ng maayos na pagpapaalam ay nagmamadali naman si Lavi. Halatang halata na gusto na silang makauwi. "Ayoko." Yun lang ang kanyang nasabi. "Anong ayaw mo, "Magpapakasal ka na kay Crystal, kaya tayo uuwi. Ayoko." Umiiling-iling niyang sabi. "Bakit? Bakit ayaw mo?" Gusto talaga nito na malaman kung bakit ayaw niyang magpakasal ito sa babaeng yun. Hindi pa ba obvious? Na ano? "Shara, please just admit your feelings." Kunwari ay iritado na nitong sabi at umakto na papaandarin na ang kotse. Mabuti na lamang talaga at nagkaroon siya ng lakas ng loob na umami na. "Gusto na rin kita. May nararamdaman na rin ako para sa'yo. Nahulog na rin ako, kaya ako..." Aniya na nakapagpatigil kay Lavi. "Yeah, did I heard it right? Gusto mo na rin ako?" Natutuwang tanong nito sa kanya. Daig pa nito ang nanalo sa loto dahil sa reaksyon ng mukha nito. Sa labis na tuwa ay nayakap siya nito at hahalikan na sana siya. Pero alam nito na baka hindi pa siya handa sa mga ganon. "Wait, uuwi pa rin ba tayo?" Tanong niya na nag-start na ulit itong mag-drive. "Kakausapin ko sila, mommy. Ipapaliwanag ko sa kanila ng maayos ang lahat. Kung ayaw nilang matanggap ay, problema na nila yon. Ayoko nang magpakasal kay Crystal." Tanging pagtango lamang ang kanyang tugon. Habang si Lavi ay hinawakan ng isang kamay nito na hindi ginagamit sa pagdadrive at kinuha ang kamay niya at hinagka ng likod ng palad niya. Nang makauwi sila ni Lavi, ay ang mga magulang nito ang kanilang agad na hinanap. Mabilis naman na bumaba ang mga parents nito. Yun pala'y nasa ikalawang palapag. Sa kwarto ng mga ito at doon sila nag-usap-usap. "My God! Saan ba kayong nanggaling na dalawa? Bigla na lamang kayong nawala at hindi pa kayo makontak." Nai-stress na sabi na itinuring ng kanyang ina. Pero medyo nakakaramdam na siya ng hiya dahil alam niya sa sarili na may gusto na siya sa anak ng mga ito na dapat ay ituring niya lang na kapatid. "Mom, we have to tell you something." "Mamaya na mga sasabihin mong yan, Lavi. Ang dapat nating pag-usapan ay ang pinoproblema namin ng daddy mo." "What, Mom?" Takang tanong ni Lavi sa mga magulang nito. "Bumalik na ang ina ni Shara na kaibigan noon ng mommy mo at kinukuha niya si Shara." Nabigla si Shara sa nalaman niya. Kung ganoon ay buhay pa pala ang totoong magulang niya. At posible na pinagbilin lamang siya sa mga umampon sa kanya. "That's great." Walang kagatol-gatol na sinabi iyon ni Lavi. Para magsilbing daan na rin para sa kailangan nilang aminin. "Anong that's great ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang masira ang pamilya natin, anak? Hindi ako makakapayag na mawala sa atin ang kapatid mo." Naiinis na sabi ng tinuring niyang ina sa anak nito. "Alam niyo, ma'am, na hindi niyo anak ni dad si Shara. At kung kinukuha na siya ng parent niya, ay may karapatan ito. Alam mo yan dahil wala naman kayong kahit na anong pinirmahan. Your son is right." Hindi nila inaasahan na sasang-ayon ng daddy ni Lavi. "Han, ano bang sinasabi mo?" Nalulungkot na tanong ng ginang sa asawa. "Pumayag ako noon na alagaan mo ang anak ng kaibigan mo na iniwan sa'yo dahil ang sinabi mo ay gusto mo ng anak na babae at dahil hindi tayo pwedeng magkaanak kasi mahihirapan ka. Pero hindi ko pinagamit ang apelyido natin sa kanya o pinabago ang apelyido nito. Sa mga paaralan lamang para hindi siya mabuli. Ngunit sa mga dokumento ay sa ina niya pa rin ang kanyang gamit. Alam ko na babalikan siya ng kanyang ina." Paliwanag ng ama ng Ginoo sa ama. Kaya tila ba hinang-hina ang ginang dahil mawawala sa kanya ang isa sa kanyang mga anak o masasabing itinuring lamang niya na anak. "Thanks for that, Dad." Puno ng pasasalamat na sabi ni Lavi sa ama. "Bakit ka nagpapasalamat?" Takang tanong ng Ginoo sa anak.
Hinawakan ni Levi ang isa sa kanyang mga kamay at pinagsalikop ang mga kamay nila. Napatingin doon ang mga magulang nito, bakas ang pagkabigla sa mga mata nila. Anong ibig sabihin nito, Levi? Hysterical na tanong ng ginang sa anak. Gusto namin ni Shara ang isa't isa. The reason na ayaw ko magpakasal kay Crystal ay dahil si Shara ang aking nagugustuhan. Dahil hindi lubos makayanan ng nilaman, ay nawala ng malay ang ina ni Levi. Mabuti na nga lamang at mabilis itong nasalo ng asawa. Kahit hindi kayo magkaapelyido, ay alam mo ang tingin ng mga tao sa inyo, at yun ay ang magkapatid. Mariing sabi ng daddy ni Levi sa kanya. Then, ibabalik ko na muna si Shara sa totoong magulang niya. I'm sorry, Dad. Kung magagalit kayo sa akin ay ayos lang. Pero hindi ko kayang kontrolin ang damdamin ko. Nahulog na ang damdamin ko sa inalagaan niyo ni Mommy. Simpleng paliwanag ni Levi sa ama bago sila umalis ng bahay ng mga ito. Paglabas nila ay bigla na lamang may tumigil na sasakyan. Nagpakilala ito na tunay na ina ni Shara. Isinasama si Shara, pero pumayag lamang ang dalaga na sumama. Kung kasama siya kaya sumama na rin siya. Masaya ako na sumama ka sa akin, anak. Masayang sabi ng ina ni Shara sa kanya, pero napahawak lamang siya sa kamay ng Kuya Levi niya. Napatingin naman doon ang kanyang ina. Anong relasyon yung dalawa? Hindi ba't ikaw ang anak ng kaibigan ko, iho? Tanong pa kay Levi ng kanyang ina. Ako nga po. Kung ganoon ay, tama po kayo. Lumaki po kami bilang magkapatid. Hindi na pinatapos pa ni Levi ang mami niya sa sasabihin dahil dinugtungan niya na ito. Mahina namang natawa ang mami niya. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi naman ako tututol sa inyong dalawa. O ahadlangan ko kayong dalawa. Ang gusto ko lamang ay makasama ko ang aking anak. Bakit niyo po ako iniwan? Yun na lamang ang natanong ni Shara. Bakit nga ba siya kinailangan iwan ng kanyang ina? Pasensya na anak kung kinailangan kong gawin yun. Dahil kung nasa akin ka ay tiyak na mahirap din ang buhay mo. Nag-Japan ako. Doon ay may nakilala ko. Yun nga lang ay maaga siyang namatay. Ngunit iniwan niya sa akin ang lahat ng mga pera niya. Binalikan na kita kasi ngayon ay alam ko na kaya ko na. Kaya ko nang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Bigla na lamang naluha si Shara sa sinabi ng kanyang ina. Okay lang naman po sa akin ang simpleng buhay lang. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Dahil alam ko na inisip niyo lamang po ang magiging kinabukasan ko at binalikan niyo ko. Hindi na napigilan ni Shara ang sarili na yakapin ang tunay niyang magulang. Napangiti na lamang si Levi habang nakatingin kay Shara at sa ina nito. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Magpapahanda lamang ako ng merienda. Anito at iniwan na nga muna sila ni Levi. Ang lalaki ang nagpunas ng luha niya. Napangiti naman si Shara. Feeling ko ay ang sama-sama ng loob sa akin ni Mommy. Aniya kay Levi. Ang tinutukoy niya yung ina nito. Shh! Huwag mong isipin yon. Maiintindihan niya tayo. Pagpapakalma naman ni Levi sa kanya. Paano yon? Dito na muna ako? Ngumiti sa kanya ang lalaki. Matagal kayong hindi nagkasama ng totoo mong ina. Siguro nga'y mas maganda na dumito ka muna para naman mabawi niyo ang mga oras na nawala sa inyo. Paano siya? Tinakpan na nito ang labi niya. Ako na ang bahala sa kanila. Wala kang dapat na ipag-alala. Sige, aalis na muna ako. Saan ka pupunta? Medyo nakaramdam siya ng hiya dahil sa kanyang itinanong, pero natawa lamang si Levi ng mahina. Titignan ko lang kung kumusta na si Mommy, pero babalik din ako dito. Anito habang hawak ang kanyang mga kamay. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Oo naman. Ngiti lang nito na sabi bago siya niyakap. Akala niya tuluyan na itong aalis. Pero humalik muna ang lalaki sa kanyang pisngi na nakita pa ng tunay niyang ina na napangiti na lamang. Nakikita ko anak na gustong-gusto ka ng binatang yun. Bagay na bagay rin kayo sa isa't isa. Ngunit paano po ang sasabihin ng ibang tao? Nangangamba niyang tanong. Anak, huwag mo nang isipin ang sasabihin ng iba. Ang isipin mo kung ano makapagpapasaya sa'yo. Isa pa, hindi naman kayo magkadugo na dalawa. Lumaki lamang kayo na magkapatid ang turingan. Napangiti na lamang si Shara. Masaya siya na naiintindihan siya nang nagbabalik niyang tunay na ina. Pwede ba kitang mayakap ulit? Tumango si Shara.
kaya muli silang nagyakapan na mag-ina. Nang makabalik si Levi sa kanila, ay ang ina niya agad ang kanyang kinamusta. Kakapasok niya pa lamang sa loob ng bahay nila, ay tinanong niya na ang maid kung ano nga ba ang lagay ng mommy niya. At sabi naman nila ay nasa kwarto daw ito at binabantayan ng daddy niya. Ang doktor ay kakaalis lang daw. Dad, pagtawag niya sa kanyang ama na binabantayan nga ang mommy niya. Where's Shara? Takang tanong nito sa kanya. She's with her real mom. Simpleng sagot niya bago muling itinuon ng atensyon sa ina. Paano? Naguguluhan na tanong nito. Paglabas namin kanina ay may tumigil na sasakyan at nagpakilala na ina niya. Nagpunta kami sa bahay nito at iniwan ko na muna doon si Shara dahil matagal silang hindi nagkasama ng mommy niya. Paliwanag niya sa kanyang daddy na napatango na lamang. You're not mad at me? Hindi mo ba ako susuntukin? Tanong ni Levi. Why would I do that? Balik na tanong ng daddy niya. Alam nating dalawa na si Crystal ang gusto niyong pakasalan ko. Crystal and her family is out of the picture. Nalilitong tinignan ni Levi ang daddy niya. What do you mean? Nagsimula namang magkwento ang daddy niya na pinakinggan niya lamang. Nang mawala kayo bigla ni Shara ay napag-isip-isip ko na baka masyado na akong naging mahigpit sa'yo at masyado kitang kinokontrol, pati ang kailangan mo na pakasalan. Baka yun ang nagtulak sa'yo na bigla na lamang mawala. At pumasok na rin sa isip ko na baka may babae ka na nagugustuhan para hindi pakasalan ang gusto namin ng mommy mo para sa'yo. Ang hindi ko lang inaasahan ay si Shara yun, ang babaeng inaruga namin. Hindi ko rin naman inaasahan, Dad, na magkakagusto ako sa kanya. May pangangatwiran na saad ni Levi. I know, son, hindi naman natin mapipigilan ng sarili na wagustuhin ng isang tao. Lalo na kung may nararamdaman na tayo para dito at masyado ng malalim. Napangiti na lamang siya. Masaya ako na naiintindihan niyo ako. Sana ay si Mom din. Bigyan niyo lamang ng oras ang mommy. Alam ko na maiintindihan niya ang lahat. Sa tuwa ni Levi ay nayakap niya ang daddy niya na tinapik-tapik lamang ang likod niya. Anong plano mo? Siguro ay ang tinatanong nito ay ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Shara. Pakakasalan ko agad, Dad. Confident niyang sabi, kaya natawa ng mahina ang daddy niya. Oh, mukhang hindi pa nga kayong dalawa. Mahirap na at baka biglang magbago ang isip mo at gusto mo na pakasalan ko pa rin si Crystal. Umiling ang ama niya. Hindi na, son. Nakausap ko na ang magulang ni Crystal, maging si Crystal, na hindi natuloy ang plano na ipapakasal ko yung dalawa. Thanks, Dad. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon nito. Masaya siyang nilisan ng kwarto ng mommy niya at daddy niya. Napayas na lamang siya. Habang si Crystal ay masayang nakikipagkwentuhan sa mommy niya, kinuwento niya dito kung paano siya nagkagusto kay Levi. Kinikilig nga ito sa kwento niya. Ang inaalala niya nga lamang ay ang itinuring niyang ina. Sana ay matanggap nito ang magiging relasyon nila ni Levi. Oo, magiging pa lang dahil hindi pa nga naman sila ni Levi. Pero sa nakikita niya ay mukhang mamadaliin ng lalaki ang lahat na okay lang din sa kanya kaysa naman makasal ito sa iba. Sinigurado na muna nila ni Levi na ayos na ang mommy nito bago sila magkasama na bumalik sa mansyon. Shara, anak! Natutuwang sabi ng itinuring na niyang ina nang makita siya nito. Niyakap pa nga siya ng pagkakahigpit para lamang iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamis. Kumusta na po kayo? Ayos na po ba kayo? Tanong niya rito. Ayos lang ako, iha. Ikaw, ayos ka lamang ba sa ina mo? Tumango siya kaya napangiti na lamang ito. Matapos siyang yakapin ng ina nito, ay lumapit na si Levi sa kanya upang hawakan ang kamay niya para ipagsikop ang kanilang kamay na dalawa. Inaasahan na iyon ng mga magulang. Mabilis ang lahat para sa kanilang dalawa ni Levi dahil mabilis siya nitong napasagot. Bakit pa nga ba niya patatagalin kung doon din naman mauuwi ang lahat? Magiging sila din naman. Mukhang wala na talaga akong magagawa. Napabuntong hininga na lamang ito. Magiging anak niyo pa rin naman si Shara, Mom. Kaso bilang asawa ko lamang. Pabirong sabi ni Levi sa ina. Ikaw ba, niligawan mo man lang ba si Shara? Napangiti si Levi sa sinabi ng mommy niya, imbes na intindihin niyon. Ibig sabihin ay ayos na sa inyo? Tumango ito kaya sa labis na tuwa ng anak ay nayakap ito. Ang daddy nga ni Levi ay napapailing-iling na lamang
Ayoko namang maging kontrabida pa sa inyong dalawa. Thank you po, Mommy. Yun na lamang ang nasabi niya. Basta kapag nagkaproblema kayo ay nandito lamang kaming dalawa ng daddy niyo. Abot tenga naman ang ngiti nilang dalawa ni Levi. Nagpaalam naman ito na doon na muna silang dalawa sa garden. Masaya niyang pinagmamasdan ng mga halaman. Kaya nagulat na lamang si Shara nang pagharap niya kay Levi ay nakaluhod na ito sa harapan niya at may hawak ng isang singsing. Mukhang nakatiming talaga ang lahat. Levi, yun na lang ang nasabi niya. Unti-unti na rin siyang nasanay sa sarili na wag na itong tawaging kuya. Kahit hindi mo pa ako pakasalan agad, basta may pinangahawakan lamang ako na akin ka na. Puno ng pagsusumamo na sabi nito sa kanya para sabihin niya na ang mga salitang gusto nito na marinig. Shara Maxine Valderrama, will you marry me? Will you be my Mrs. Vasquez? Yes, I'll marry you. Aniya kaya dali-dali nitong sinuot ang singsing sa kanya bago siya hinagka ng saglit sa labi at niyakap. Malakas tuloy na napasigaw ng yes si Levi na naging sanhi para puntahan sila ng mga magulang doon. Mabilis na napansin ng mag-asawa, lalo na ng ina ni Levi, ang singsing na suot niya. Mayroon ba kaming hindi naabutan? Magpapakasal na kami ni Shara. Natutuwang sabi ni Levi na nakatanggap ng batok mula sa ina nito, na mabilis na binaling ang atensyon sa kanya matapos batukan ng anak. Hindi ka ba tinakot ni Levi? Hindi po. Aniya kaya mabilis na nagreklamo si Levi sa ina. Mommy naman kasi. Naninigurado lamang ako na walang pilitan na nangyari. Napatawa na lamang tuloy sila, lalo na ang daddy ni Levi. Kung ganoon ay, buo pa rin ang ating pamilya. Anak ka pa rin ng daddy mo, anak. Napangiti na lamang si Shara sa sinabi ng mga itinuring niyang mga magulang. Oo nga naman, anak pa rin siya ng mga ito. Dahil soon ay magpapakasal na sila ni Levi. Nagkaayos ang mommy niya at ang mommy ni Levi. Nagkaintindihan ng mga ito at parehas na sinuportahan ang relasyon nilang dalawa ni Levi. Tumulong pa nga ang mga ito sa kasal. Tama nga siya. Mamadaliin pa rin ni Levi ang lahat kahit na ang sinabi nito'y kung kailan siya handang magpakasal. Hindi na rin naman kasi kailangan pa nilang kilalanin ng isa't isa. Dahil kilalang kilala na nila, subalit natatakot pa rin ang lalaki na baka maagaw siya ng iba. Ang kasal nila ay gusto niya na simple lamang, ngunit ayaw pumayag ni Levi, pati na ang mga magulang nila. Kaya ayun, sa magarbo at engrande pa rin na uwi ang kasal nila. Mayroong maraming bisita na makakasaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang mommy niya ang naghatid sa kanya kay Levi, ngunit ayos lang naman dahil nakwento na nito sa kanya na matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Hindi makapaghintay? Pabiro niyang sabi sa lalaki. Kitang-kita niya kasi kanina na parang hindi ito makapaghintay at kulang na lamang ay sunduin siya. Natatakot lang na baka tumakbo ka pa. Mahina siyang natawa sa sinabi ni Levi. Bakit niya naman kasi gagawin yun? Matapos ang kanilang kasal ay dumiretso ang lahat sa reception kung saan saglit lamang silang dalawa doon dahil parehong hindi sanay makasalamuha sa mga tao. Sa ibang bansa sila nag-honeymoon. Gusto niya kasi ay sa France sa Paris dahil kilala niya iyon bilang City of Love. Isang linggo lang din ang tinagal nila doon dahil na-miss nila ang kanilang mga magulang. Pero sinigurado naman nila na nasulit nila ang kanilang oras sa isa't isa. Magkakaapo na ba kami? Tanong agad ng mga magulang nila nang makabalik silang dalawa ni Levi. Wala pa, Mom, sabi ni Levi. Pabiro namang nagsalita ang kanilang parents na naiinip na ang mga ito. Ang kumpanya ng mga magulang nito ay tuluyan nang minana ni Levi. Pero kahit ganoon, ay hindi naman ito nawala ng oras sa kanya. At siya din naman ay may sariling shop na nirigalo sa kanya ng kanyang mommy. Lumipas ang mga araw, ay bigla na lamang nakaramdam si Shara ng kakaiba sa kanyang sarili. At yun ay ang nahihilo siya, tapos nasusuka din kung minsan sa hindi niya malamang dahilan. Magpapanik na nga siya baka kasi may sakit na siya, pero bigla niyang naalala na ang mga pwedeng sintomas ng pagbubuntis. Kaya mabilis siyang gumamit ng PT na nakahanda na naman. Hinintay niya ang magiging resulta nun at labis-labis na saya ang kanyang naramdaman nang makita doon ang dalawang pulang linya na nagsasabi lamang na buntis na siya. Sakto namang dumating si Levi at nakita nito na hawak-hawak niya ang PT. Mabilis nito iyong kinuha sa kanya upang makita ang kinalabasan.
Nabuhat siya ng lalaki sa sobrang saya nang makita nito doon ang 2 pulang linya. Magkakaanak na tayong 2. Mas masaya pa ito kaysa sa kanya, kaya napangiti na lamang si Shara. Hindi lubos makapaniwala si Lavi na ang dating tinuturing niya lamang na kapatid na ampon ng mga magulang niya ay asawa na niya ngayon at magkakaanak na silang 2. Kaya't ipinapangako niya na magiging mabuti siyang asawa at ama sa magiging anak nila. Susundin niya rin ang payo ng kanilang mga magulang para sa maayos at masayang pagsasama nilang 2 ni Shara.